beloved Boss Mike Cervera. Pahayag ng pamilya Duterte na butot balat na ang dating Pangulo sa kulungan sa ICC. Hirit ni Palace Press Officer Claire Castro, baka kulang lang sa exercise ang dating Pangulo. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Halili. Maricel, ano pang sinabi ng Malacanang tungkol dito? Jiggy, para sa Malacanang, hindi cause of concern yung sinasabing pahayag ni Elizabeth Zimmerman na butot balat na nga itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mismo si Elizabeth Zimmerman at si Vice President Sara Duterte naman ang nagsabi na bagamat pumapayat ang dating Pangulo ay nasa maayos na kalusugan naman ito. Ay, yun naman pala pumapayat pero nasa maayos na kalusugan. Drama lang siguro yan. Ha? Yan mga kababayan, kita nyo. Matapos na parang tuwang-tuwa na nagpapaawa yung mag-ina, si Sara at saka si Elizabeth, mga kababayan ko, habang pinapahayag nila na parang tuwan-tuwa pa na nangangayaya na ba si Digong, mga kababayan ko, oo, si Atty. Claire Castro, ay, nabanggit mga kababayan baka nag-exercise lang, kailangan lang ng exercise yan, kulang ba? Kulang ba? No, ang sa exercise, Arnold Lopez. Si Ai Chang, gisingin mo na. Di ba? Ito na mga kababayan ko, tuloy na nga natin to. Sila na nga rin daw mismo ang nagkwento na ito naman daw si FPRRD pa ang mismong nagsabi sa kanyang pamilya na umuwi na kayo dahil okay lang naman daw siya. Sabi pa nga ni Yusek. Totoo naman mga kababayan Sinabi niya natalakay natin yan, pinauuwi na sila. Ayon mismo yan mga kababayan, doon sa kanyang unang asawa na si Elizabeth na nanay ni Sara. Di ba? Umuwi na daw kayo, pero yung mga tao na nanggagamit kay Digunyo diyan, abay sige pa rin sige pa rin ang mga palakad nila. Ang tanong, nasa na si Alpotera? Nandiyan pa ba? Nandiyan pa ba si Alpotera? Tuloy. Castro, mas okay pa daw si FPRRD na naroroon sa dahig dahil natututukan din naman ang kanyang kalusugan. Narito. Tama, mga kababayan. Di ba? Sabi rin natin yan na mas maigi pa yan na nasa loob na ng kulungan. Oo, dahil yan mga kababayan, nababantayan para hindi na makagawa ng kasalanan yan. Kapag nasa labas yan mga kababayan, gagamit na naman ng kwarta. Kung may gusto siyang ipaliligpit tulad ng mga sabungero, Tuloy. Ang pahayag ni Yusek Castro. Sa ngayon po, dahil mismo ang pamilya niya nagsabi na okay po ang Pangulo, ang kailangan na lang po siguro niya ay exercise. Yun naman pala Pag-joggingin ninyo. Doon sa kwarto, ganon, paikot-ikot. Di ba? Kapag nagsawa sa sahig, sa dingding naman mag-jogging. O kapag ka nagsawa sa dingding, baka naman kaya niyang mag-jogging sa kisame. Edi, okay. Wala ka naman, ang let lang nung kwarto, mga kababayan, ikot-ikot lang siya. Sa bagay, hindi naman na makalakad yun Di ba? Hindi, nakakatakbo pa ba si Digong? Di ba, mga kababayan? Sa tingin po ninyo? Sa tingin po ninyo, mga kababayan, kaya pa ba nun na makatakbo kahit 3 hakbang lang? Wala na mga kababayan ko. Kaya nga naghahabilin na yan Mamaya talakayin natin yan yung huling habilin ni Digong. Attorney, alam mo ba? Kaya galit na galit sa iyo yung mga mga fan mo tulad nung reporter, si Banat Bay at yung mga DDS galit na galit sa iyo. Sinasakyan yung mga bagay na nasasabi mo at ginagawa ng malisyoso na balita laban sa'yo. Minsan, mga kababayan, hindi mauunawaan ng mga tao na mahihina, lalo na yung mga DDS, hindi nila maiintindihan na nililin lang sila na talaga namang gusto nilang sirain itong si Atty. Claire Castro. Mamaya, puntahan natin yan. Tuloy. Ganda ng ngiti. At Maricel, may sagot ba Malacanang? Ang ganda ng ngiti Sige nga. Nasaan na yan? Dito. Dito. Yan.
Sa ngayon po, dahil mismo ang pamilya niya nagsabi na okay po ang Pangulo, ang kailangan na lang po siguro niya ay exercise. Oh, exercise, mag-jogging. O kaya mag-Captain Barbell! Oh, di ba? Oy! Oy, Sarah! Sarah, ibilang mo siya ng ng barbell. Di ba sabi niyo butot balat na siya? O edi, ang tawag na lang natin sa itawag na natin sa kanya hindi na digong, Enteng. Ha? Kilala niyo ba si Enteng, mga kababayan, di ba? Si Enteng, yun yung Captain Barbell, ginanapan ni Bistek, di po ba? Yun. Oh, kung ganito na itsura, mga kababayan, ha? Aba, pwede nang pumalit si Digong kay Captain Barbell, kay Enteng. Ayan, mga kababayan ko. Oh, yan na ba yung sinasabi nilang butot balat, mga kababayan ko? Oo. Eto na ba? Ganito na ba itsura? Ako nagtatanong lang, mga kababayan, ha? Oo. Ha? Eto, mga kababayan. Ganito na ba ang itsura ni Digong? Oh, eto na. Mga kababayan ko. Ano na pangalan niya, no? Ano na pangalan ni Bistek doon sa Captain Barbell, mga kababayan ko? Ang alam ko kasi Enteng eh. Oh, yan na ba? Ganito ba yung ibig sabihin nila sa butot balat? Oh, na itsura ni Digong, mga kababayan ko? Oh, edi, bagay nga, mga kababayan, ibili nila ng barbell. Tenteng. Ano ba? Enteng nga. Enteng nga! Si Enteng, di ba? Eto na, ano tawag natin sa kanya ngayon? Sino? Rodrigo Dutengteng. Rodrigo Dutengteng, ganon. Oy, Sarah. Matutuwa sa'yo, tatay mo, kapag niregaluhan mo siya ng barbell, ha? Yung mga 100 kilos dapat, ha? Ay, nako. Ewan ko ba dito kasi mga kababayan ko. Ang dami kasing padrama, Ang dami nilang padrama. Sige, tuloy. At Maricel, may sagot ba Malacanang sa plano ng Duterte camp na bigyan ng Senate Committee Report ang ICC para patunayang may halong politika umano ang ginawa ng administrasyon sa dating Pangulo? Nako, Gigi, ang sabi dyan ni Undersecretary Claire Castro, Ano? he should do better than that. Yan yung in-address niya doon sa legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Coffey. Tama mo nga. Bago na pangalan ni Duterte. Rodrigo Dutengteng. Duterteng. Yun. Pwede nang ipalit kay kay Enteng. Captain Barbell. Puta, ano kaya itsura ni Digong nakaganon, Tenenenen. Di ba? Oy, Sarah, marami naman kayong pera para makatotohanan. Pwede ba ginto yung bilhin mong barbell, ha? Baka mamaya ibili mo ng gold-plated. Hindi tatalab sa kanya yung kapangyarihan. Kailangan ginto talaga yung barbell na bibilin mo. Kayang-kaya nyo naman bilhin yan. Di ba, mga kababayan? Kayang-kaya bilhin nyo, di ba? Oo. Captain Barbell! Mga kababayan, Ay, dalawang kamay pala, nakaganon. Kaganon si Digong. Sige, tuloy! Ang sabi ni Yuse Castro, dapat daw nagko-concentrate ngayon o nakafocus ngayon ng legal counsel. Dutingting. Ano ba talaga? Dutingting kasi mukha ng tingting? Sige. Dutingting na tayo, ha? Si Dutingting, mga kababayan, dahil mukha ng tingting daw. Ano na? Ni FPRRD doon sa kanilang depensa tungkol doon sa mga akusasyon laban sa dating Pangulo, yung involvement niya doon sa alleged killings na may kinalaman doon sa war on drugs. Bukod dito, binigyang diin din ni Yuse Castro na dapat alalahanin ng kampo ni Duterte na ang file o yung kaso na isinampa laban kay FPRRD ay nangyari pa noong 2017 or way before umupo sa Malacanang si Pangulong Bongbong Marcos. Ayun na nga, kasi yan ang pinapalabas nila, Laila Collins. Bobong Legend.
Teresa Force. Oo, at saka Joseph Machete. Bata mo ko. Pengin pang Starbucks. Oh, eto na mga kababayan. Mga kababayan ko. Ito kasi yung pinapalabas nila na para bang tila kasalanan pa ng administrasyon yung ginawa ni Digong na ito. Baka nakalimutan po nila, nangyari po ito, kasalukuyang mayor siya at kasalukuyang presidente siya. Itong lahat ng mga sinampang kasalanan sa kanya. Di po ba? Oo, Oy, Laila Collins, ako ang bata mo, boss kita. Pengi ako pang lunch mamaya. Ay, may manlilibre pala sa akin mamaya. Oh, may nag-imbita eh. Oo. Tuloy. Yan ni Jose Castro doon sa naging pahayag na mukhang lumalabas na political maneuvering lamang ang nangyari. Narito ang pahayag ni Jose Castro. Mm. Yes, for the fees, he has allegedly been demanding from his client, former President Rodrigo Duterte. Naks. He should do Oh, so mga kababayan, kapag ka nasa mainstream na tayo, ganyan na rin kami magsalita. Former President Rodrigo Duterte. Di ba? Ang ating butihing Vice President Sara Duterte. Ang ating makisig, matipunong Bato de la Rosa. Senator Bato de la Rosa. Ito naman, hindi ka na mabiro talaga. Alam mo, ito mga kaibigan natin, sa totoo lang, sarap biruin yan. Oo. Siyempre, hindi magpapatalo si Laila Collins dyan. Hoy, pang-lunch sa'yo, pang-lunch. Oo, Laila Collins, pang-lunch. Di po ba mga kababayan ko? Ganyan na ha. Medyo magbabago na ho. Tuloy. better than that. He should concentrate Jessie, basta ililibre mo ko para may panggasolina ako. Tuloy. on his defenses. He should concentrate on the allegations and admissions of the former president of his killings Oo. and that he ordered the killings of some people in relation to war on drugs. Correct. Doon ka na lang tumutok, Dang. Kopman. Ito naman si Kopman, no? Kopman. Tumutok ka na lang dyan. Kaya ka na pagbibintangang nilalaglag mo yung kaso ni Digong eh. Yung mga DDS, namumuro ka na daw eh. O tapos ngayon, titira ka ng mga, isisisi mo sa administrasyon ni Pangulo. Isisisi mo kay Presidente. Hindi kasalanan ni Digong yun. Ay ni Pangulong Bongbong. Si Digong ang may kasalanan noon. Diba? Mga kababayan, kasalanan ba ni Pangulo kung pumatay si Digong? Kasalanan ba ni Pangulong Bongbong kung nanggahasa si Digong? Hindi naman Kasalanan ba ni Pangulong Bongbong kung nang torture si Digong? Hindi naman. Ang may gawa nun, sino? Di si Digong mismo. Diba? Yun. Eto na, tuloy. At kaugnay naman sa impeachment case ni VP Sara, sa pananaw ng Malacanang, dapat bang mag-inhibit ng mga senador na nagpapakita ng kanilang posisyon sa kaso? Yan. Tingin na Tulad nila Subiri. Tulad nila, walang ya kayong mga senador kayo. Gusto nyo lahat na kayo eh. Wala kaming pake. Kung i-impeach ninyo o hindi. Siguro yung marami dito, oo. Pero ako wala akong pake dyan. Wala naman na silbi yan eh. Alam nyo ho, mga kababayan ko, wala na hong magagawa si Sara. Kahit ano pang posisyon ng takbuhin niya. Vice Presidente, Presidente, Senador, Congresswoman. Wala na ho. Tanga na lang ang talagang boboto dyan. Tuloy. ang Malacanang dito, Gigi, hindi dapat mag-inhibit yung mga senador. Pero dapat ipakita nila sa taong bayan na maayos yung kanilang aksyon. Ang sabi nga ni Undersecretary Claire Castro para doon sa senador na nagsabi na parang witch hunt etong impeachment trial kay Witch hunt. Ano ba ibig sabihin ng witch hunt? Mga ngaso ng ano ba yan? Mga ngaso ng mangkukulam, Ito naman si Subiri, umiepal. Halatang halata naman na bias siya. Sa bagay, galing sa kanya. Bias daw siya, di ba? Pero mga kababayan ko, sana ginamit mo na ng tuluyan para kay Sara
yung witch hunt, yung mga ngaso ng mangkukulam. Yun yung Tagalog nun mga kababayan witch hunt. Oo, mga ngaso ng mangkukulam. Mangkukulam ba si Sarah? Sa bagay, mga kababayan. Oo, konting makeup lang, mukha ng mangkukulam talaga, no? Tuloy. Vice President Sara Duterte, bakit naman daw matatawag na witch hunt? Hindi pa nga nagsisimula yung trial. Nako, yan na nga. Mga lintikan kayo. Bahala na kayo kung ano iboto ninyo. Basta ang kailangan ng taong bayan, mag-umpisa itong pagdinig, itong hearing, itong trial ni Buday para malaman ng taong bayan at sila na lang ang humusga. Kung ayaw niyong humusga na mga senador kayo, tulad netong si Kalbo, wala ka tayong pakialam dyan. Ang mahalaga mga kababayan, tapusin nila, umpisahan nila, ipakita nila sa taong bayan kung paano nila hinusgahan. Yun lang naman yan Di mo ba? Sige tuloy. Late ka na. Paano? Hindi ka natutulog, Jojo Chavez. Wala ka tuloy chismis. Tuloy. Para daw sinabi agad na hindi guilty yung akusado, na hindi pa man din nakikita yung inilalatag na ebidensya. So, Kaya nga, yan na nga yun. Hindi pa nga nakikita yung nilalatag na ebidensya, Suset Tabor. Ha? O yung mga taga Hong Kong, kita-kita tayo soon. Oo, ha? Di ba mga kababayan ko? Yun lang naman ang kailangan namin nila Ai Chang. Yung ipakita ninyo, hayaan ninyo na ilahad ng mga prosecutor yung mga dala-dala nilang ebidensya. At wala na kaming pakialam kung ano pa yung inyong magiging hatol dyan. Dahil ang taong bayan, abang na abang. At sila na lang ang hahatol kung hindi nyo hahatulan ng tama itong isasagawa na na impeachment trial ni Buday. Di po ba? Simple lang. Simple lang. Tuloy. Diba? Chichi Borichi, Dexter, Nancy Yu, Luis Chito, Rosas, Del Toto. maigi raw sana na sundin na lang din yung sinasabi ng Senate President Cheese Escudero na iwasan muna yung pagbibigay ng komento tungkol dito sa usapin at hintayin kung ano yung mangyayari doon sa mismong trial. Narito ang Correct. sinabi ni Yuse Castro. Parehas kami ni Yusek, mga kababayan. 'Di ba? Parehas kami ni Yusek. Ay kung anong mangyayari at magiging resulta, basta ang mahalaga, ituloy nyo. Hayaan ninyo, tulad ng paulit-ulit na sinasabi natin, hayaan nila na ipakita yung mga ebidensya. Para naman ang taong bayan, hindi naligaw, hindi pinagtaguan ng katotohanan. Ano po? Kasi ang matindi rito mga kababayan, etong karamihan, yung ilang mga senador dyan, tulad ni Bato, ni Aimee, sino pa? Ni Mig Subiri, sino pa? Ni Bongo, ni Cayetano, mga kababayan, gustong itago sa atin yung katotohanan na dapat nating nalalaman. O payag po ba kayo ron? Di po ba? Ang gusto lang naman ng mamamayan, malaman ang katotohanan. Bukod dun mga kababayan, parang, alam nyo, etong mga ito, para bang pinipilit pang itago sa ating mga tao, sa ating mga Pilipino. Ano? Bayani P. So yan mga kababayan. Unang-una, witch hunt ang sinasabi nila tungkol sa impeachment trial ni hindi pa nga po nakakapag-start ng trial. So parang isang judge na nagsabing hindi na siya guilty habang hindi pa dinidinig ang anumang ebidensya. Yun. Di ba? Yan pong ulat ni Maricel Halili live mula sa TV. Di ba mga kababayan ko? Biruin ninyo, hindi pa nag-uumpisa yung trial, pare-parehas na sila nila Bato. Si Bato gusto nang i-dismiss. Ito namang si Subiri, palibasa, natanggal na Senate President. Tapos nagtampo siguro ito ng matindi. Kaya ayun mga kababayan, Oy Subiri, mahiya ka naman kahit papaano naman, naging Senate President ka naman. Magpasalamat ka na lang. Yung mga kinakampihan mo, mga traidor sa'yo yan. Baka nakalimutan mo, si Bato may paiyak-iyak pa dito sa shoulder ng asawa mo. Naisip mo ba baka mamaya tanong lang naman kung baka mamaya
Ha? Hindi mo ba naisip yun? Na baka chinachansingan lang yung asawa mo? Baka lang naman. Ako nagtatanong lang kasi iba talaga. Matapos mong iboto, si Chis Escudero labang kay Mig Subiri, tapos, iyak-iyak ka sa shoulder ng asawa ni Mig Subiri. So ano tawag doon, mga kababayan ko? Oh, Mig Subiri. Aba, ano yan? Okay lang sa'yo? Ganun ka ba ka-martir talaga? Martir ba si Mig Subiri, mga kababayan ko? Abay, biruin nyo, pinagtaksilan na siya. Oh, hindi ko sinasabing yung asawa niya ni Bato, mga kababayan. Pinagtaksilan ka na ni Bato, o liliwanagin ko. Alam mo naman yung mga DDS, mahilig magkakakat-kat ng video. Di ba? Baka sabihin Oy, Subiri, sabi ni Mike Cervera, pinagtaksilan ka raw ng asawa mo. Hindi. Pinagtaksilan ka ni Bato. Di ba? Ibinoto si Chis Escudero. Nangako na iboboto ka. Nangako na susuportahan ka. Naalala mo ba yon? Di ba? Ang sakit-sakit! Ang sakit! Ang sakit! Gumaganon ka pa nun di po ba naalala nyo po ba yon? Yung, ang sakit! Gumaganon siya. Tapos, mas masakit. Aba, mga kababayan, may paiyak-iyak pa sa shoulder ng asawa. Kulang na lang, mga kababayan. Oo. Yung bumbunan ni Bato, padilaan niya. Diba? Yun. Kung naalala nyo. Walang yung Bato na yun. Kita nyo? Yung iyak-iyak sa shoulder ng asawa ni Mig Subiri. Naalala mo ba yon? Mig Subiri? Tapos kinakampihan mo yung grupo na yan. Di ba? Sa totoo lang. Sa pag-iyak-iyak ni Bato, kulang na lang yung bumbunan ni Bato, padilaan na sa asawa ni Subiri. Diba? Our beloved Boss Mike.